Masayahin at palaging nagpapatawa. Maraming kolorete ang kanyang muka at ang kanyang kasuotan sa akin ay talagang kahali-halina. Ako po si Rocky. Bata pa lang ako ay tuwang-tuwa na po ako sa tuwing dadalhin ako ng nanay at tatay ko sa karnabal. Dito kasi para sa akin ay isang mundong walang kalungkutan. Nandiyan ang iba't ibang mga sasakyan, katulad ng tsubibo at kung ano-ano pa. May mga palaro din na pwede kang manalo ng iba't ibang klaseng papremyo. Laruan, candy at iba pa. Pero ang isa sa pinaka nakapukaw sa aking murang kaisipan ay ang pagtatanghal sa isang mumunting entablado. Isang clown o payaso. Napakahusay niya sa mahika, gayon din sa pagpapatawa. Bukod doon ay marami pa siyang kayang gawin. Halos hindi nawawala ang ngiti sa kanyang muka. Kahit na alam kong natatabunan ito ng pintura. Matapos ang pagtatanghal na yon ng payaso, ay saktong uuwi na rin kami. Tumatak sa murang isipan ko ang payasong napanood ko. Pagdating namin sa bahay, ay mabilis kong hinalukay ang mga gamit ko sa eskwela. Excited akong humarap sa salamin. Pagkatapos, ay pilit kong iginuhit sa mukha ko ang pinta ng ngiti ng payaso sa karnabal. Pero hindi. Palagi akong mali. Palaging may kulang. Parang may nawawalang isang pinaka-importanteng bagay. Nagilamos ako at nahiga na. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Hanggang sa isang pamilyar na musika ang narinig ko. Napabalikwas ako ng bangon nang gisingin ako ng nanay ko. Umaga na pala at may pasok ako. Kaya naman, dali-dali akong naligo, nag-ayos at nag-almusal. Nang nasa eskwelahan na ako, ay katulad pa rin ng dati. Palagi kong naririnig sa aking maestra ang mga salitang, "Oh, anong problema, Rocky?" Napapaisip ako, bakit ganun? Masaya nga ako eh. Tanong ko sa sarili ko. Hanggang sa mag-umpisa na ang klase. Tulad ng normal na buhay estudyante. Sa eskwela ay hindi mawawala ang mga palakaibigan. Gayon din ang mga bully. Ilang buwan na lang ay magtatapos na kami sa elementarya. Pagkatapos nito ay tutungtong na kami sa high school. Pero hindi pa rin humihinto ang mga kaklase kong bully sa pang-aalipusta sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganoon sila. Nasisiyahan ba sila? Natutuwa ba ang kalooban nila? Habang tumutulo ang mga luha ko sa aking mga mata, tanong ko sa sarili ko. Pero sa tuwing pumapatak ang luha ko, ay inuutusan pa nila ako ng umiti at tumawa. Habang patuloy lang sila sa pang-aapi sa akin. Natapos ang araw ng eskwela at nang mag-uwian na ay muli akong binati ng aking maestra. Sabi niya, natutuwa daw siya dahil nakangiti na ako. Mas maganda raw sa mukha ko ang nakangiti. Tumangon na lang ako nun at nagpaalam na sa kanya at saka umuwi. Pagdating ko sa bahay ay napansin ng nanay ko ang damit kong gusot-gusot at puro bukat ng ilalim ng sapatos. Ano daw bang nangyari sa akin?
Sino daw ba ang may kagagawan nito? Pag-aalalang tanong niya sa akin. Tumingin ako sa mukha ng nanay ko at saka sumagot. Wala po. Nakipaglaro lang po ako sa mga kaibigan ko. Dahil sa sinabi ko ngayon ay nawala ang pag-aalala ng nanay ko nang makita niya ang malaking ngiti sa aking labi. Ang sabi pa niya, "Aba anak, masaya ka ata ah. Kahit tagal mo nang hindi ngumingiti ah." Nakangiting sabi ng nanay ko at hinayaan niya na ako na makapagpalit at makapagpahinga. Pagpasok ko sa aking kwarto, ay muli ko na namang narinig ang musika sa aking panaginip. Ang ganda. Napakagandang musika. Sa puntong iyon ay naalala ko na. Alam ko na kung saan ko nga ba narinig ang napakagandang musika na ito na nanunuot sa aking tenga. Sa karnabal. Kung saan ko nakitang nagtatanghal at nagbibigay saya ang mga payaso. Muli kong inihanda ang mga kagamitan ko sa pagpipinta. Humarap ako sa salamin at sinimulan ko ng iguhit sa aking muka ang kulang na bahagi. Nang matapos ako, wow! Ang ganda! Ito ang itsura ng payasong nagpapasaya. Ito yun! Ilang saglit pa ay bigla kong narinig na nagbukas ng TV sa sala. Balita ang pinapanood nila. At dito ay narinig ko ang isang pamilyar na boses. "Ma'am, ano at sino po ang salarin sa pagpaslang sa lahat ng mga estudyante mo?" Si Rocky. Si Rocky Ezra. Ang estudyante kong laging malungkot at walang imik. Walang habas niyang pinagbabaril sa mukha ang mga kaklase niya. Nanginginig na boses ng maestra ko habang ini-interview siya sa TV. Dahan-dahan akong bumaba papunta sa sala na punong-puno ng kolorete ang aking muka. Tuluyan ko ng pinagmukhang payaso ang aking sarili. Pagdating ko, ay nanonood pa rin ang nanay at tatay ko sa balita. Matapos iyon, ay nagkatinghinan silang pareho. Tapos ay sabay silang tumingin sa kinatatayuan ko. Anak? Anak ko? Anong ginawa mo?" Nanginginig na boses ng nanay ko. "Rocky anak, bakit mo ginawa yun?" Tanong ng tatay kong humihikbi pa. "Nay? Tay? Ayaw niyo po ba akong maging masaya? Tignan niyo po ako, Nay, Tay. Marunong na po akong ngumiti." Sabi ko sa kanila sa masayang boses na may pasayaw-sayaw pa sa harap nila. "Nay? Tay? Nasiyahan po ba kayo sa munti kong pagtatanghal? Ayaw niyo po ba na kahit sa TV man lang ay marinig niyo ang aking pagtatanghal?" Tanong ko sa nanay at tatay ko. Maya-maya pa ay binalot na ng kulay asul at pulang ilaw ang kanina ay kay dilim naming paligid. Dumating na pala sila. Ang mga mag-iimbita sa akin at gusto ring makapanood sa aking pagtatanghal. Nakangiti kong ibinigay kay nanay ang baril at saka ako yumakap sa kanilang dalawa. "Nay, Tay, magtatanghal lang po ako pero babalik din po agad ako. Pangako."
Lumipas ang napakaraming taon at heto pa rin ako. Nagtatanghal pa rin.